Oo, magre-real talk tayo ngayon. Ayan. I-real talk ko muna kayo habang ako ay naglilinis dito sa bahay. O, di ba? Mag-real talk muna tayo ngayon. Hindi pa ako tapos dito sa aking ginagawa pero magre-real talk na ako. Pasok ako sa kwarto, importante na nagre-real talk tayo nakaupo, di ba? Hindi may ginagawa tayo. O, ayan. Ang real talk natin ngayon ay para sa aming mga OFW. Ito kasi, karanasan ito ng mga OFW, hindi lang ako at marami kami na mga OFW ang nakakaranas nito. Hindi naman likid sa inyo na ang mga OFW ay kinakailangan din ng atensyon, no? Minsan, yun ang hinahanap talaga namin. Kinukulang kami ng atensyon na galing sa pamilya namin sa sa Pilipinas, sa ibang bansa pa naman nasasabihin ko. Kasi nga, andito sa ibang bansa, pero yung pamilya namin na nasa Pilipinas, minsan, hindi talaga nila magawa. Nakakalimutan talaga nila yung mag-chat sa araw-araw. Mas importante sa kanila yung mga trabaho nila. Kasi pag tinanong mo, hindi man lang kayo nag-chat, sasabihin, marami kaming ginagawa. Busy. Hindi ba nila man naiisip yun na busy din kami na mga OFW? Ang pahinga namin ay 3 oras lang. Sila, magagawa nilang magpahinga kung gugustuhin nila. Iba ang trabaho sa ibang bansa, iba ang trabaho sa Pilipinas. Pero, mas nagkakaroon pa kami ng pagkakataon para tumawag sa kanila. Kasi yung konting oras namin ay binibigay pa na sa kanila, tinatawagan namin. Kasi kung mag-aantay kami ng chat, maghapon wala kaming matatanggap. Kinakailangan ang OFW ang mauna mag-chat sa pamilya. Hindi kami ang dapat i-chat. Ganon ang reality. Diba? Ang masaklat pa nito, kinakailangan sa mga kapwa nating may mga mahal sa buhay dyan sa mahal sa buhay dito sa ibang bansa. Kinakailangan naman talagang importante ang chat kasi hindi nyo ba alam na isang chat ay nagbibigay sa kalakasan sa amin, lalo na kung minararamdaman ang isang OFW. Napakagandang yun sa amin pakiramdam na may nagchat-chat sa amin kasi naaalala kami, nalalaman kung ano yung sitwasyon na namin dito. Hindi kasi maaari na kahit 1 minuto ay hindi nyo magawang mag-chat sa amin. Dahil importante yun sa amin. Kasi kami, nag-iisa dito, hindi nyo alam, baka may nararamdaman, wala man lang kaming mapagsabihan ng aray. Sinasarili lang namin yun. Dahil, wala naman kaming nakakausap, na kamag-anak. Diba? So, yun lang. Sana, mga may pamilya na nandito, ito, real talk ko to ngayon. At syempre ako, bilang isang OFW, nakakaranas din. Paminsan-minsan, hindi naman lagi guys, pero paminsan-minsan nakakaranas ako, lalo na kapag may nararamdaman ako, nag-aantay ako ng chat, pero wala. Syempre, yun na nga, busy din sila, may mga ginagawa din sila, kaya minsan yun yung talagang pinakang sinasabi nila na wala silang pagkakataon daw na makapag-chat. Pero alam nyo talaga na kami mga OFW, isang chat nyo lang, yun yung kalakasan namin. Masayang-masaya na kami. Kaya sana naman, gawin nyo to sa mga nakakarinig sa amin kung may kamag-anakan kayo na OFW. Bigyan nyo ng priority ang mga nasa ibang bansa. Yun lang! Masyadong seryoso si Ate Sally. Yun na nga, may bus na. Luluto. Lima, budikit, akar kasakor. Ay, nako, sunod ang aming niloto. Akar sa ciudad, ze libasil, silo libasil, yoter sobresyon ze, atresyon ze, abasa, ima, at sukeret, ze, akar ka libasil, silo libasil, sa sibiya kadaksyab, kakagiberet. Ay. Yes, mine, ima. Matay, bli mine, silupay. Ani sen lak mine.
Yan kasi tablinin. Tablinin. Kasi tablinin. At libasil kakabli, tablinin. Mine, Ima, si mine. Pilpil sakor. Ima, kasi pilpil sakor. Melak, makol. Bli melak. Pilpil sakor, melak. Eso pilpil sakor. Siya sakor siya. Biyakan. Pilpil sakor. Ayan. Lo Harvey melak. Ay. Kasi. F1 leket. F1 leket. F1 leket. Leken kada. Okay. Lo Ima. Nescafé. Atrot sa Nescafe. Nescafé, Nescafé. Besser. Kailangan Nescafe. Ayan. Kailangan niya daw Nescafe. Tapos nakapagluto na. Ay, yan, Nescafe. Makararo sa lisyon. Sa lisyon. Atrot sa lisyon. No, at least.